Sa mga ka-tech vloggers, mga subscribers, bago at luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So ngayon meron akong i-share sa inyo isa tong magandang discovery na naman natin dahil nga halos karamihan sa bahay natin sa opisina ay madalas gumagamit ng mga ganitong klase adapter para sa mga iba't ibang gadget natin, para sa mga router natin, mga modems, ano ba ba, ah, cellphone, satellite, tawag nito, digital satellite receiver, decoder. So, madalas gumagamit ng tawag dito, ganito mga klase adapter. So, kapag nagluluko yung adapter natin, syempre yung circuit hindi natatakbo. Pagpalagay na lang natin sa cellphone, minsan napagbintangan natin yung cord. Tapos napagbintangan natin yung mismong ganito, yung adapter mismo. So itong ginawa natin, ayan, yung bagong discovery natin, gumawa tayo ng power and noise tester. Yung noise tester niya, parang combination niya ng white and pink noise. Okay? So kapag sinaksak natin yung, hindi pa to tapos, ayan, sinishare ko lang sa inyo, no? Pagkatapos nitong project natin, ipapakita ko rin sa inyo. Meron siyang multiple input nito na pwedeng mayroong saksakan ng ganito, merong saksakan ng USB, merong saksakan ng yung iba't ibang input, power input Kapag sinaksak natin dito, kung okay yung power supply mo, iilaw yung iilaw yung power indicator natin, yung LED. So ngayon hindi pa yan nakakakonekta, iilaw yan. Okay? So ibig sabihin may power na pumapasok dito. Ngayon, ang susunod naman na ititest natin kung yung adapter ay, kung halimbawa ginagamit yan sa isang tawag natin dito yung TV box or satellite receivers, decoder, ganun. Kung kaya ba niyang patakbuhin yung circuit, kaya ba niyang ipa-power on. O kung cellphone charger naman yung ititest natin, kung kaya ba niya mag-charge sa cellphone. So, ang gagamitin natin doon, yun yung tinatawag na noise tester. So, ititest natin So, itong isa na to, itong isang adapter natin ay buo. Buo to, buo. So, ngayon, ititest natin siya. So, simpleng-simple lang. Okay, so tusok lang muna natin to kasi hindi pa naman tayo kompleto eh. Hindi pa natin natapos talaga. Tapos, ito yung pinaka-ground niya. Okay. So, pakinggan nyo, ayan, pakinggan nyo. Tingnan nyo lang yung speaker natin. Pag dinadampi natin to dito sa positive. Okay? So, ganun lang siya. Ayan. Huwag natin patagalin dahil magmumotor boting yan. So, ganun lang yung pag-check natin. So, kaya maglalagay ako ng parang tactile switch dito para pipindutin na lang. Kaya hindi pa to tapos. Ito pinapakita ko lang sa inyo, preview lang ng project natin. Ayan. So, ibig sabihin, buo yung adapter natin. Dito naman tayo sa sira, sa may problema. Ito. Okay, so itong adapter na to. Tapos, clip natin to sa negative. Tapos, ito naman, kabit natin to sa gitna, sa positive. Pakinggan nyo ha. Ayan o. Ayan yung sinasabi kong noise. Ayan. Okay? So, may lumalabas na hindi ko gaanong maano sa tainga ko kung pink noise siya or white noise yung lumalabas sa speakers. Basta nandyan lang sa dalawang yan. Either pink noise or white noise yung lumalabas dito. Yan siya. Ngayon, bubuksan natin to para makita nyo kung anong problema. Kung bakit nagkakaroon siya ng ingay. Ayan siya, oh. Diba? Ayan. Lubo na yung filter. So, ibig sabihin,
hindi na pure DC yung lumalabas dito. Kaya nagkakaroon siya ng ingay papunta dito sa circuit natin. Subukan natin Subukan natin siyang palitan. Kung mawawala yung kanyang ingay. So ano ba to? 1,000 microfarad. Okay, 1,000 microfarad. Tatanggalin natin siya. Ayan, ito. Sorry, nag-off yung iron natin. Okay, so ito yun. Tingnan nyo ng maigi. Ayan, bloated na siya. Ayan. Bloated na. Ayan, hindi gano'ng makikita eh. Ayan. Ayan siya. Ayan. Okay. So, bloated na yung kapasitor natin. Sira na yan. Ngayon, papalitan natin siya ng iba. Tapos, titest natin ulit kung magkakaroon pa ba siya ng ingay. Ano ba yan? So, negative, positive, yung negative. Okay. Yan. So, hindi naman siguro baliktad, Sana ba yung... Yan. Ayan. So, ayan, patuloy tayong nagdi-discover ng mga bagay-bagay, Para naman pagka may puhunan na tayo, pwede nating i-release to kasama yung kasama yung tinatawag natin na yung ating project na zero impedance amplifier. Okay. So ito dito. So test natin, baka merong short. Okay, wala. So balik natin, saksak natin dito. Ayan. Tapos test natin uli, Ito na. Ayan. So narinig nyo na, ayan, buo na siya, Wala ka na maririnig na ingay. Ayan. Yun yung normal. So nawala na yung kanyang tinatawag na noise galing doon sa circuit dahil na siya hindi na siya pure DC na lumalabas dito, nagkakaroon na siya ng malakas na ripple dahil putok na yung kanyang filter capacitor. So ito yung circuit na bubuuhin natin. Ayan. So marami pa tayong gagawin dyan. Maglalagay pa tayo ng kaha. So abang-abangan nyo na lang, So isi-share din natin sa inyo yan. So hanggang dito na lang siguro. So maraming salamat. God bless at bye-bye.